Sa nakaraang recap ay matapos pagkaisahan ng bagong kararating na isang babae at isang lalaki si Auntie, ay bigla na lamang lumabas mula sa likuran ng di pa nagpapakilalang lalaki ang ating bida. Bukod din dyan ay hindi rin ni Lucifer nagugustuhan ang asal ng lalaki gayong parang hindi ito tao, kaya naman para sa kanya ay wala nang mas nakakainis pa sa mundong ito kaysa sa mga taong ganito kasakim. At nang marinig ng lalaki ang pagsasalita ni Lucifer ay mabilis niyang inikot ang kanyang ulo sa kanyang likuran habang walang pagdadalawang isip niyang agad na minumura ang ating bida, sabay tanong kung sino ang tangang nagsalita sa kanyang likuran kaya naman inutusan niya itong lumapit. At sa kanyang pagtalikod, bumungad sa kanyang harapan ang dalawa pang kasamahan ng ating bida na si Donald Long at ang kapatid ng ating bida na si Whitney na kagaya rin ni Lucifer ay matatag na nakatayo sa harapan ng hibang na lalaki. Bukod dyan ay bagaman hindi kilala ng di pa nagpapakilalang lalaki ang kanyang mga kaharap ay hindi naman niya ito inintindi pa kung sino sila, sapagkat ang lugar na ito ay mapapapunta rin naman di kinalaunan sa organisasyong nagngangalang Dong Qiang. Kasunod nito ay agad na lumapit ang mayabang na lalaki sa ating bida habang dinuduro-duro niya ito, bukod dyan ay sinabihan pa niya ang tiyahin ng ating bida na ang kaharap niya pala ay ang kamag-anak nito na kagaya rin nitong isang grupo ng mga mahihirap na tao, kaya naman inutusan niya si Auntie na alagaan nito ang sarili niyang gawain at umalis na sila rito. Subalit bago pa man ang hibang na lalaki maipagpatuloy ang kanyang pagsasalita, may isang hindi inaasahang presensya ang sumulpat mula sa kabilang palumpong. Sa isang iglap ay walang pag-aalinlangang malakas na sinampal ni David ang mayabang na lalaki dahil sa kanyang pagkainis sabay mariin niya itong sinabihan na itikom nito ang kanyang bibig. Bukod dyan ay sinabihan niya rin ang hibang na lalaki na hindi niya nagugustuhan ang gaya nitong isang bastos. Kaya naman dahil sa hindi inaasahang pagsulpot ni David ay laking gulat ng dalawang hibang na nilalang, at dahil rin sa kanilang pagkabigla ay tila hindi agad nila naunawaan ang buong pangyayari. Samantala matapos lang ni David maayos ang mayabang na lalaki ay agad naman siyang nagtungo sa ating bida. Sa umpisa ay umuko muna ito ng bahagya bilang pagbibigay respeto sabay sabing nakaluhod pa rin silang lahat hanggang ngayon ng kanyang mga kasamahan sa hardin. Subalit hindi niya lang mapigilan ang kanyang sarili na puntahan at turuan ng leksyon ang asong ito. Dagdag pa niya na dahil narinig niyang nagmamaldita ang lalaking ito dito ay ninais niyang turuan ito ng tamang asal. Samantala sa kabilang dako, hindi nagustuhan ng babaeng kasama ng mayabang na lalaki ang ginawa ni David na pananakit, kaya't sa galit niya ay tinawag niya ang pansin ng nanakit na lalaki sabay tanong kung sino ba ito. Bukod dyan ay ipinaliwanag pa niya ang pagkakakilanlan ng kanyang kasamahan, may pagmamalaki niyang ipinaliwanag na ito ang kanilang direktor na si Huang. Gayunpaman wala naman ditong pakialam si David gayong isa lang naman itong pipitsuging nilalang, kaya hindi na nagpatumpik-tumpik pa si David at walang pag-aalinlangan niyang sinapak ang babae. Sa kabilang banda, habang nakahawak si Direktor Huang sa kanyang pisngi ay tuluyang na ring nitong nakilala ang nilalang na nanampal sa kanya. Sa una ay tinawag pa ng lalaki si David bilang Ginoong Zhao sabay tanong kung ano ang ginagawa nito rito. At nang malaman ng babae ang sinabi ng kanyang kasamahan ay hindi pa ito makapaniwalang kaharap niya si Mr. Zhao kaya naman labis-labis ang kanyang pagtataka. Bukod dyan ay napatanong pa siya ng may pagkumpirma kung ito ba ang may hawak ng karamihan ng mga share ng kumpanya. Sa katanungan ng babae ay hindi naman ito sinagot ni David bagkus labis pa siyang nadismaya, sa kadahilanang hindi niya akalaing binabawasan pala ng mga ito ang sweldo ng kanilang empleyado. Dagdag pa niya habang binubulyawan ng dalawa na ang kanilang isinisweldo kada buwan sa kanilang mga empleyadong tagapanatili ng kalinisan ng hotel ay hindi bababa sa 2,500, subalit binawasan pa nila ito ng mahigit sa kalahati ng sweldo ng kanyang mga empleyado. Kaya naman tinanong niya ang kanyang tauhan na paano nito nagagawa iyon. Ilang sandali pa matapos lang ni David pag-alitan si Direktor Huang ay agad naman siyang lumapit sa ating bida upang hingiin ang opinyon nito. May pagpapakumbaba niyang tinanong si Lucifer kung ano ang dapat nilang gawin dito. Samantala upang makaligtas si Direktor Huang ay dali-dali itong bumangon patungo sa ating bida upang makiusap. Sa una ay tinawag muna niya ang ating bida sa tawag bilang Ginoong Zhao sabay hingi ng tawad, habang paputol-putol ang mga salita ay ipinaliwanag niyang hindi niya balak itong kalabanan kaya naman nagmamakaawa siyang patawarin siya nito. Bukod dyan ay ipinagbigay alam rin niyang nagtatrabaho siya kay Mr. Zhao sa pag-aakalang sa pamamagitan ng kanyang pagbubunyag ng koneksyon ay patatawarin siya ng ating bida.
Kaya naman sa mga pinagsasabi ng direktor, sa huli ay hindi pa rin naman ito pinatawad ng ating bida sa halip ito pa nga ang naging dahilan upang saktan niya ito. Hindi na nagpatumpik-tumpik pa si Lucifer at malakas niyang sinipa si Tabachoy sa panga, dahilan upang ito ay malakas na lumipad nang wala sa oras at mapadura ng dugo. Ilang sandali pa, sa pagbagsak ni Direktor Huang sa sahig ay nagdulot ito ng seryosong injury sa katawan at pagkasira ng sahig. Kasunod nito matapos lang ng ating bida asikasuhin ang hibang na direktor ay pabahagya naman niyang ibinaling ang kanyang atensyon kay David, at dito ay direktahan niyang ipinahayag na si David pala ang boss nito sabay sabing ano naman sa ngayon, bukod dyan ay tinanong niya pa si David kung inaakala ba nitong hindi porket dito ito nagtatrabaho ay patatawarin niya ito. Sa katanungan ni Lucifer ay agad naman itong pinabulaanan ni David kung saan mariin niyang sinabing hindi naman sa ganon. Nilinaw niya sa ating bida na malaya itong gawin ang gusto niya sa kadahilanang nandito lang naman siya upang paglingkuran ang ating bida. Matapos ni Lucifer asikasuhin si David ay mabilis naman niyang ibinaling ang kanyang atensyon sa kanyang tiyahin, at dito ay pinakalma niya muna ang kanyang tiyahin kung saan tinawag niya ang pangalan ng kanyang tiyahin bilang Sophie. Bukod dyan ay kinuha niya pa ang opinyon ng kanyang tita kung saan tinanong niya ito na ano sa tingin ng kanyang tita ang dapat nilang gawin sa dalawa. Samantala nang malaman ng dalawa na nasa kay Auntie Sophie ang pasya ng kanilang kapalaran ay agad si Direktor Huang ritong humingi ng pasensya habang gumagapang palapit kasama ang kanyang babae. Bukod dyan ay binigyang makaawa pa niyang wala siyang gaanong alam kaya naman nagsusumamo siya na bigyan siya nito ng pagkakataon para na lang sa kanilang pinagsamahan bilang magkatrabaho. Subalit kahit na anong pagmamakaawa ng lalaki ay hindi pa rin naman itong pinakinggan ni Auntie Sophie bagkus bilang iisa ang kanilang pinapasukang trabaho. Ibinigay niya ang huli niyang pasya na susundin nila ang patakaran ng kumpanya para sa hindi kaaya-aya ng mga itong pag-uugali. Kaya naman nang tuluyan na ni David natanggap ang pagpapasya ni Auntie Sophie ay agad na niyang sinabing ipaubaya sa kanya ang lahat. Ipinahayag niyang ang dalawa ay iuusig sa buong saklaw ng batas para sa kanilang kriminal na pag-uugali, kaya't ngayon rin ay agad-agad niya itong dadalahin sa pulis. At nang marinig ng dalawa ang iginawad sa kanilang parusa ay napalupagi na lang sila sa sahig dahil sa bigat ng kanilang parusa, bukod dyan ay hindi na rin sila nakaimik pagayong wala na rin naman silang magagawa kundi tanggapin na lamang ang kanilang kapalaran. Makalipas ang kaganapan sa harapan ng bahay ni Auntie Sophie ay mabilis nang lumipat ang eksena, kung saan matapos ni Patriarch Wen makaguhit ng ilang salita sa isang hindi ordinaryong papel ay tinanong naman niya si Tinsley kung nahanap na ba nito. Bukod dyan ay muli pa niya itong tinanong kung sino ang binatang iyon at kung nasaan na ito ngayon, at bago pa makasagot si Tinsley ay ipinaliwanag pa niya ritong ang kanilang relasyon mula sa pamilya Chen ay ganap ng nasira kahit pa hindi tuluyang sirain ng ating bida ang engagement party sa Capital Hotel, ay mangyayari pa rin iyon. Dagdag niya pa na si Nana Shangguan ay tuluyang nakabalik na dito sa lungsod galing sa ibang bansa, samantala namang si Baron Chen ay bago pa lang naglalakbay, at dahil sa nakaraan na nangyari ay paniguradong hindi sila ng mga ito tatratuhin ng maganda. At ngayon na wala na silang maaari pang masandalan, natitiyak niyang ang lahat ng kanyang mga kaaway na nag-iintay lamang ng tamang panahon upang kumatok sa kanilang pinto ay agad nang susugod sa puntong malaman nilang wala na silang malakas na panghihinga ng tulong. Kaya naman ang binatang iyon lang ang kanilang pag-asa na malampasan ang mahirap na oras na tulad nito. Samantala sa kabilang banda habang nagpapaliwanag si Patriarch Wen ay sinisiyasat naman ni Tinsley ang social media. Ilang sandali pa ay tila may nakita siya ritong napaka-interesanting larawan kaya't dali-dali niyang ipinagbigay alam sa kanyang ama ang naturang larawan. Maya-maya lang nang tuluyang makita ni Patriarch Wen na tila may gustong ipakita sa kanya ang kanyang anak ay agad niya rin itong tiningnan. Kaya't nang makita niya ang picture ay labis ang kanyang pagkagulat nang mapag-alaman niyang hindi nga siya nagkakamaling ang lalaking kanilang nakatagpo sa Capital Hotel ay walang iba kundi si Lucifer Zon, ang anak ni Olivia gayong mula sa lapida na iniwan ng ating bida ay nakita niya rito ang pangalan ng ina nito. Kaya naman hindi na ito ikinapagtaka pa ni Tinsley Wen sapagkat nung umaga ring iyon na naroon sila ay hanap-hanap ng ating bida si Nana Shangguan, kung saan nagpunta ito roon upang makapaghiganti. Samantala matapos lang ni Patriarch Wen na malaman ang makapanindig balahibong impormasyon ay kinuha naman niya ang isang tsaa mula sa kanyang lamesa, kasunod nito matapos niyang inumin ang tsaa ay labis ang kanyang saya sapagkat dahil kung gayon ay nasa iisang bangka lang pala sila ni Lucifer.
Gayunpaman, laking pagtataka ni Tinsley Wen dahil bagaman batid na ni Lucifer kung sino siya subalit tuloy pa rin ang pagpapanggap nito bilang isang estranghero noong iligtas sila nito 3 taon na ang nakakalipas. Bukod dyan ay kahit nung sila ay muling nagkita sa party ay hindi pa rin ito nagbabago gaya nung nakaraan. Sa pagtataka ni Tinsley Wen ay binigyan naman itong paliwanag ni Patriarch Wen, subalit bago iyon ay ipinaalala niya muna kung ano ang gamit na kasanayan sa pakikipaglaban ni Lucifer. Sa nakaraan ay madali lang nitong tinalo ng walang kahirap-hirap si Mohan at si Fierce Westwind kaya batid niyang marami na itong naging karanasan mula sa nakaraang 10 taon. Kaya naman natitiyak niyang mayroon itong sariling rason kung bakit ito umaakto na parang isang estranghero, at para sa kanya, ginagawa lang ni Lucifer iyon para rin sa kanilang kapakanan dahil pagkatapos ng lahat bilang isang tao na makakakuha ng katanyagan, karamihan sa mga tao ay kabisado na nito ang pagkilos. Kaya malamang na magagalit rin ito ang ilan sa maraming kaaway, dahilan upang ang mga kamag-anak at mga kaibigan ng ating bida sa paligid ay maaaring masangkot din dahil sila ay may posibilidad na matarget ng ilang puwersa. Nang marinig ni Tinsley ang paliwanag ng kanyang ama ay panandalian muna itong nagmuni-muni sa kabilang tabi. At nang makita ni Patriarch Wen ang kanyang anak, pabiro niyang sinabi kay Tinsley na mukhang sobra itong nag-aalala kay Lucifer. Bukod dyan ay tinanong niya pa ang kanyang anak kung nahulog na ba ang loob nito sa lalaking iyon sabay tawa. Dagdag niya pa kung ganun nga, ngayon na class advisor ito ni Whitney ay kailangan lang niyang tanungin iyon patungkol doon at nang sa gayon ay baka makapagsimula na ito. Sa sinabi ng kanyang ama ay agad naman siya ritong nagmaang-maangan habang bakas sa kanyang muka ang pamumula, kaya tinanong niya ang kanyang ama kung ano ang sinasabi nito sabay takbo paalis habang sinasabi niyang wag siya nitong biruin. Subalit sa loob-loob naman niya ay aminado siyang may punto ang mga sinabi ng kanyang ama. Tiyak na maraming alam si Whitney pagdating kay Lucifer. Samantala matapos ang kaganapan sa opisina ni Patriarch Wen ay mabilis nang lumipat ang eksena sa tirahan ng Chen family, at mula rito'y nandito si Henry na tinanggalan ng ating bida ng 2 paa kaya hanggang ngayon ay nakaratay pa rin ito sa higaan habang pinagmamasdan ni Nana Shangguan. Habang paputol-putol ang salita ay pilit ni Henry ipinahayag sa kanyang ina na ipaghiganti siya nito. Samantala nang makita ni Nana ang paghihirap ng kanyang anak, labis siyang nanggalaiti sa taong salarin ng pagkalumpo ng kanyang anak. Kaya naman sa huli ay hindi rin ito napigilan ang kanyang galit, kaya't kinuha niya ang isang palayok habang minumura niya si Olivia Zia sa idinudulot nitong gulo kahit napatay na ito. Matapos lang niyang magsalita ay ibinalibag naman niya ang babasaging palayok sa sahig sabay sabing isang pagkabigo niya rin naman ang lahat sapagkat di niya itong nagawang palayasin noon, kaya naman ngayon ay humantong ang lahat sa isang sako na ngayon. Bukod dyan ay galit na galit niya ring tinanong si Olivia Zia matapos niyang basagin ang isang palayok na inaakala ba nitong kayanan nitong ipaglaban ang kanyang sarili sa pamamagitan lang ng pagtalo kay Fierce Westwind, kaya naman may panghahamon niyang sinabi na huwag siya nitong mamaliitin. Dagdag niya pa sa pag-aakalang sangkot sa kaguluhan ang Wen family na maging ito ay hinding-hindi niya rin patatawarin. Sa kadahilan ng nakatitiyak siyang alam na nila sa mahabang panahon ang hangal na taong gumawa nito sa kanyang anak. Maya-maya pa biglang natigilan si Nana sa pagwawala ng may isang matanda ang agad na pumasok, at direktahan niyang tinawag ang pangalan ni Nana kaya naman mabilis na nabaling ang pansin dito ni Nana Shangguan. Sa pagdating ng matanda, lumabas na ito pala ang nakaraang head ng Chen family, kung saan ito ay nagngangalang Dwight Chen. Ilang sandali lang nang tuluyang makalapit ang matanda ay agad naman itong tinanong ni Nana na kung anong problema sabay tawag kay Dwight Chen bilang tito. Subalit sa isip-isip niya ay naiinis siya rito ngunit hindi niya lang ito maipakita, sa kadahilanang sa tuwing gagawa siya ng desisyon, palaging sinusubukan ni Dwight Chen na makialam sa pamamagitan ng paggamit nito ng kanyang katayuan sa loob ng pamilya bilang nakaraang pinuno. Kaya naman labis niya itong kinakainisam, at kung paano siya rin ito madalas na inilalagay sa nakakahiyang sitwasyon sa harap ng lahat. Samantala namang sa pagdating ni Tanda ay padabog niyang mabilis na ibinagsak ang kanyang tungkod sa sahig sabay pag-alit niyang sinabing masyado nitong sinagad sa hanggan ang pagiging demonyo noon, kaya naman namatay si Olivia Zia ng may sama ng loob. Bukod dyan ay nabalitaan pa niya na ang mabangis na Westwind ay hindi man lang nagkaroon ng lakas ng loob na lumaban noong araw na iyon, sa halip ay lumuhad lang ito kaagad sa lupa. Dagdag niya pa habang nanginginig at umuubo na kilalang kilala na niya si Fierce Westwind mula pa noon,
ngunit ni minsan ay hindi niya pa ito nakikita ang kumilos ng ganito kaduwag. At dahil doon ay malinaw na sa kanya ang lahat, tiyak na batid nitong ang kanyang kaaway ay isang makapangyarihang nilalang na hindi dapat nila galitin. Kaya naman sa una pa lamang ay binabalaan niya ito na dapat nitong panatilihing magpaka-low profile at dapat rin itong magpakabait. Ngunit sa halip, palagi itong may mataas na profile at ubod pa ng yabang sa paligid ng lungsod, kaya't kung hindi nito masyadong pinapalaking mayabang si Henry ay hindi na sana ito magiging ganito ang resulta. Samantala nang marinig ni Nana ang mga sermon ni Tanda ay tila naririndi na siya sa kanyang tiyuhin gayong parang mas maalam pa ito sa kanyang buhay. Kaya sa huli ay di niya rin napigilan ang kanyang sarili at malakas niyang hinataw ng kamay ang pagmumukha ni Dwight Chen upang agad na patahimikin. At matapos lang niyang pabagsakin si Tanda ay siya naman ang nagsirmon dito. Sa una ay dinuro muna niya si Tanda at mariin niya ritong sinabi na masyado itong puno ng kalukuhan sabay tanong na may pamimilusupaw na ano pa ang maaari nitong gawin maliban sa panghuhula sa kanya. Bukod dyan ay pinagbantaan niya rin ang matanda na kung hindi lang ito ang patriarka ng kanilang pamilya ay tiyak na lalagyan niya ito ng bala sa katawan. At nang marinig ni Dwight Chen ang mabigat na binitawang salita ni Nana Shangguan at maging ang pananakit sa kanya ay labis na nagpintig ang kanyang tainga at nagdilim ang kanyang paningin, kaya naman tinanong niya si Nana kung anong karapatan nito upang saktan siya habang naglalabas ng matinding madilim na aura, bukod dyan ay may pagbabanta pa niyang sinabing mukhang nililigawan nito si kamatayan. Matapos lang niyang magbitaw ng mabigat na salita ay agad na rin niyang inutusan ang kanyang dalawang bantay na nasa tigkabilang tabi na pabagsakin nila ang baliw na babaeng ito. Subalit sa hindi inaasahang pagkakataon ay hindi sa kanya tumugon ang dalawa niyang bantay, bagkus na natili lang ang dalawang nakatayo sa kanyang tabi, kaya't napalingon na siya sa dalawa kung ano ang nangyayari. At nang muling hindi sumunod ang mga bantay sa kanyang utos ay tiningnan niya pa ang isa sabay tanong kung bingi ba sila, kaya naman sinabihan niya ang kanyang bantay na kinakausap niya sila. Samantala sa kabilang banda ay napatawa na lamang si Nana Shangguan gayong hindi pa rin ito alam kung ano ang nagaganap kung bakit hindi tumutugon ang dalawa, bukod dyan ay tinanong niya si Tanda kung ano ba sa tingin nito ang kanyang sarili. Dagdag niya pa kung saan direktahan niyang ipinamukha kay Dwight Chen na tinatawag niya lang itong tiyuhin dahil tinitingala niya ito. Ngunit ngayon ay wala na itong pinagkaiba sa isang taong walang kakayanan, kaya naman may pagkamayabang niyang ipinamukha kay Tanda na walang lugar upang ito ay magmayabang sa kanyang harapan sapagkat siya lang ang tanging susundin ng mga tauhan nila. Kasunod ng kanyang pagbubunyag ng katotohanang nilihim niya ng mahabang panahon, ay agad na niyang inutusan ang mga bantay na kuhanin at hawakan ang walang kwentang matandang ito. At habang si Nana Shangguan ay dahan-dahang naglalakad palapit sa kanyang matandang tiyuhin ay inilalabas naman niya ang kanyang sama ng loob simula pa nung una. Isa na rito ang palagi siya nitong sinusubukang turuan para sa posisyon ng nakakatanda. Subalit sa totoo lamang ay hindi naman ito may kukumpara sa kanya, bukod dyan ay labis pa itong maingay dahilan upang hindi makaimik ang matanda. Ilang sandali pa nang tuluyang makalapit si Nana Shangguan ay walang pag-aalinlangan niyang agad na sinampal ng kaliwat kanan si Dwight Chen habang muling ipinapagpatuloy ang kanyang pagsasalita. Ipinapaliwanag niyang ang kanyang anak at maging ang kanyang nakababatang kapatid ay nasaktan ng malubha. Gayunpaman imbis na pag-usapan nila ang paghihiganti ay pumunta lang ito sa kanya upang turuan siya, kaya naman mariin niyang ipinahayag na hindi ito karapat-dapat na mapabilang bilang miyembro ng Chen family. Sa sinabi ni Nana ay tumugon naman dito si Dwight Chen, kung saan may pamimilosopo niyang sinagot si Nana na at least siya naman ang dating ulo ng pamilya at ang tiyuhin ni Baron Chen. Kaya naman malakas niyang isinigaw na anong masama sa kung turuan niya ito, subalit hindi na naituloy pa ni Tanda ang kanyang sunod na sasabihin sapagkat agad na siyang tinutukan ni Nana Shangguan ng baril dahilan upang siya ay magulat sa nangyari. At bago pa ni Nana tuluyang patahimikin si Dwight Chen, sa huling sandali ay ininsulto niya pa muna si Tanda sabay sabing masyado itong maraming kalukuhan. Ilang sandali pa ay walang pag-aalinlangan na niyang binaril si Tanda. At ang malala pa dito ay 2 putok agad ang kanyang pinakawalan gamit ang kanyang 2 baril diretso sa tiyan ng kanyang tiyuhin, dahilan upang mapatilapon si Dwight Chen sa di kalayuan mula sa kanina niyang kinatatayuan. Matapos ni Nana asikasuhin ang maingay na nilalang, ngayon na patahimik na niya ang kapaligiran ay tila umayos na rin ang kanyang mood dahil wala na ang maingay. Kaya naman lumipat na siya sa ibang paksa, kung saan tinanong niya ang kanyang bantay kung tapos na ba ni Older Jiang ang kanyang pagkukultivate.
Sa tanong ni Nana ay agad naman ang bantay ditong sumagot na sa susunod pang linggo ito matayapos. Kaya naman nang marinig niya ang sagot ng bantay ay pinalampas muna niya ang ating bida sa pagkakataong ito, at saka na lang nila ito aasikasuhin pag natapos na si Elder Jiang sa pagkukultivate makalipas ang isang linggo. Ilang sandali pa ay naglakad na rin siya paalis at habang ito ay papalabas, sa isip-isip niya ay wala siyang pakialam sa kung ano ang ginawa ni Lucifer Zahn nitong nakaraang 10 taon sa kanyang pagkawala, dahil kung nais nitong maghiganti sa kanya, kailangan nitong mauwi sa pagkamatay. Samantala matapos ang kaganapan sa panirahan ng Chen family ay mabilis nang lumipat ang eksena sa labas ng kalsada papuntang school, at mula rito ay kasama ng ating bida naglalakad si Whitney habang nakahawak sa kanyang braso. Ilang sandali pa habang sila ay magkasikbay, sinabihan ni Lucifer ang kanyang nakababatang kapatid na kung sino man ang mangbuli dito sa eskwelahan ay kailangan niya itong sabihin sa kanya. Tiniyak naman ni Whitney na sa pamamagitan ng proteksyon ng ating bida, sino pa kaya ang maglalakas loob na bulihin siya? Samantala namang matapos lang niyang sagutin ang tanong ni Lucifer ay mabilis naman niyang nilipat ang paksa ng kanilang usapan, kung saan tinanong niya ang kanyang kuya kung hanggang kailan niya ba maasahang magkakaroon siya ng isang hipag, tutal hindi na naman ito isang bata. Sa sinabi ng kanyang kapatid ay isinawalang bahala naman niya ang pagkakaroon ng asawa, bukod dyan ay tinawag pa niya ang kanyang kapatid na maingay na bata sabay sabing bakit parati itong nag-iisip patungkol sa walang kabuluhang bagay na iyon. Kaya medyo pinaglaruan niya ang ilong ni Whitney sa pamamagitan ng pagkuskos ng ilong ng kanyang kapatid. Gayunpaman ay mariin namang pinagsabihan ni Whitney ang kanyang kuya na sa puntong lumaki ang batang lalaki ay kumukuha sila ng kanilang asawa, at kapag ang babae naman ay nasa tamang gulang na, nagpapakasal na sila sa kanyang asawa kaya naman ngayon ang oras ng ating bida upang gawin ito. Samantala namang matapos lang ni Whitney matapos ang kanyang pahayag, sa sandali ring iyon ay may agaw pansing sasakyan ang bigla na lang mabilis na huminto sa kanilang tabi dahilan upang ang dalawa ay mapatingin. Ilang sandali pa ay tuluyan na ring nagpakita ang nakasakay sa kotse kung saan ito pala'y walang iba kundi ang tauhan ni Lucifer na nagngangalang Tank. Narinig din pala nito ang pinag-uusapan ng dalawa kaya't maging siya ay sumasang-ayon sa mungkahi ng nakababatang kapatid ng ating bida. Maya-maya pa nang tuluyan ng ganap na makababa si Tank ay agad itong tinanong ni Lucifer na hindi ba't sinabi niya rito na bantayan ang mga libingan sa bundok, kaya naman tinanong niya si Tank kung bakit ito umalis sa dati nitong posisyon nang wala ang kanyang permiso. Sa katanungan ng ating bida ay mabilis naman ritong tumugon si Tank na mayroon kasing maraming lalaki sa West Mountain Cemetery, kaya naman sinumang maglakas loob na magdulot ng kaguluhan doon ay tiyak niyang pagod na silang mabuhay. Bukod dyan ay habang siya ay napapakamot sa kanyang ulo, aminado naman siyang ang kanyang trabaho ay manatili sa tawag para rito sa lahat ng oras. Ilang sandali pa matapos niyang mag-ulat sa kanyang boss ay agad naman niyang nilapitan si Whitney, bukod dyan ay habang iniaabot niya ang bag ay kinukumpirma niya rito ang kanyang hinala na kung ito ba si Whitney sabay sabing maaari siya nitong tawaging Tito Tank, ipinaliwanag niyang siya ang matandang subordinate ng kapatid nito. Dagdag niya pa na ikinagagalak niya itong makita, kaya't nakiusap siyang tanggapin nito ang kanyang maliit na regalo. Samantala dahil sa sinabi ni Tank sa kapatid ng ating bida ay agad itong sinuntok ni Lucifer dahilan upang halos lumuwa na ang mga mata ni Tank sa natamo niyang suntok bilang resulta, kasabay rin nun ay sinabihan ni Lucifer si Tank na ang kaharap nito ay ang kanyang kapatid kaya paano nito hinihiling rito na tawagin ang sarili bilang tiyuhin. Samantala dahil sa suntok na iyon ay napatahimik si Tank gayong hindi niya alam kung bakit iyon ikinagagalit ng ating bida, at dahil rin doon ay inakala ni Tank na mali ang kanyang sinabi, kaya naman agad niyang binago ang lahat. Muli niyang nilapitan ang nakababatang kapatid ni Lucifer at humingi siya rito ng tawad sa kadahilanang ang nauna niyang pahayag ay hindi man lang niya pinag-iisipan, sabay sabing tawagin na lang siya nito bilang Brother Tank. Dagdag niya pa na bagamat mukha siyang matanda, subalit sa katunayan ay 25 gulang pa lamang siya sabay tanong kung may boyfriend na ba ito. Subalit sa katangahan ng kanyang tauhan, muli ay agad ito ng ating bida malakas na sinuntok at may pagbabanta niya pang sinabi sa kanyang tauhan na kung maglalakas loob pa itong magsalita ng kahit ano gaya nun ay agad niyang tatanggalin ang ulo nito. Kaya naman sa huli ay hindi na nagsalita si Tank habang puro bukol sa muka at nakalupagi sa sahig. Samantala namang sa kabilang banda habang natatawa si Whitney ay sinasabihan niya si Tank na kung hindi nito sinabing hindi niya iisipin na ito ay higit sa 40 ay baka di pa humantong ang lahat sa ganitong pangyayari.
Makalipas ang ilang sandali matapos ni Lucifer bugbugin ang kanyang tauhan ay mabilis nang lumipas ang mga oras, at habang ang dalawa ay nakasakay sa kotse, ipinahayag ni Tank sa kanyang boss na dadalahin niya ito sa villa doon sa tinatawag na Guanaiting Chow Garden. Dagdag niya pa na kababalik lang nito, kaya naman kailangan nitong magkaroon ng lugar na matutuluyan. Sa sinabi ni Tank ay mabilis naman ritong tumugon ang ating bida subalit hindi niya direktang sinagot ang sinasabi kanina ng kanyang tauhan, kung saan sinabihan niya si Tank na sa panahong ito mananatili ito sa kanya na makakasama mula ngayon. At nang marinig ni Tank ang sinabi ni Lucifer ay masaya naman niyang tiniyak ang kanyang kasagutan ng pagsang-ayon, kasunod nun ay mas lalo na niyang binilisan pa ang pagpapatakbo ng sasakyan patungo sa bagong kanilang tirahan. Samantala matapos ang kaganapan sa ating bida ay mabilis nang lumipat ang tagpo sa eskwelahan kung saan nag-aaral si Whitney, at mula rito ay may isang babae ang lumapit sa kanya at ipinagbigay alam niya ritong pinapatawag ito ng class advisor sa kanyang opisina. Kaya naman nang malaman ni Whitney na gusto siyang makita ng kanilang class advisor ay mabilis na siyang nagpunta sa opisina, at sa kanyang pagpasok ay agad niyang tinanong ang kanyang class advisor na nagngangalang Miss Wen kung nais ba nito siyang makita. Subalit sa katanungan ni Whitney ay hindi naman ito nasagot ni Miss Wen, sa halip ay nakatitig lang siya habang nagtsatsaa. Bukod pa dyan ay habang patuloy lang na pinagmamasdan ni Miss Wen si Whitney ay naaalala niya ang nakaraan, kung saan sa isip-isip niya, matapos siyang magtapos sa kolehiyo ay napadpad siya rito sa Hayden First High upang magturo ng Chinese, at para sa kanya ay malamang dahil ito sa impluwensya ng kanyang ama. Dagdag niya pa na sa una niyang araw sa eskwelahan, nakilala niya si Whitney Zahn at siya ay naging class advisor nito. Samantala namang sa kabilang banda, dahil sa patuloy na pagtitig ni Tinsley Wen ay naiilang na si Whitney kaya naman sa isip-isip niya ay napapatanong ito kung bakit siya tinitingnan ni Miss Wen ng gaya nito, bukod dyan ay napatanong rin siya sa kanyang sarili kung mayroon bang mali sa kanya. Maya-maya lang ay nagsalita na rin si Tinsley Wen kung saan tinanong niya si Whitney kung nasaan ang kapatid nito. Kasunod nun ay mabilis siyang lumapit hanggang sa puntong halos magkadikit na ang kanilang mga mukha sa isa't isa kaya pabahagyang napaatras si Whitney. Gayunpaman ay sinagot pa rin naman niya ang katanungan ng kanyang class advisor ngunit hindi lang direkta. Tinanong niya si Miss Wen kung paano nito nalaman na nakabalik na ang kanilang kapatid. Subalit sa katanungan ni Whitney ay hindi naman ito sinagot ni Tinsley bagkus sinabi niya lang sa kapatid ng ating bida na gusto niyang makita ang kapatid nito. Kaya't dahil sa ginagawang pagkilos ni Tinsley ay tuluyan nang natukoy ni Whitney kung bakit tila kakaiba ang pagkilos ng kanyang class advisor at patuloy siya nitong kinukulit patungkol sa kanyang kapatid. Direktahan niyang pabirong ipinagbigay alam kay Miss Wen na batid na niya ang dahilan sabay tanong kung in love pa ba ito sa kanyang kapatid. Bukod dyan ay naalala niyang ang dalawa nga pala ay childhood sweetheart sabay tawa habang sa kabilang banda naman, nang marinig ni Tinsley ang sinabi ni Whitney ay pabahagyang namula ang kanyang pisngi. Sa isip-isip ni Whitney ay naaalala niya nitong ilang nagdaang taon, inaalagaan siya ni Miss Wen at palagi pa niyang inililihim ang kanyang sekreto. Kaya naman para sa kanya ay maituturing niya ito bilang kanyang ate, kaya't wala na itong pinagkaiba sa isang cherry sa ibabaw ng cake kung magiging hipag niya si Miss Wen. Samantala, sa sinabi kanina ni Whitney na pabirong magkababatang magka-sweetheart ang dalawa ng kanyang kapatid ay agad itong pinagalitan ni Tinsley, kung saan sa una ay tinawag niya muna itong bad na babae. Kasunod nun ay tinanong niya si Whitney kung ginagawa ba siya nitong katatawanan sabay sabing sabihin na lang nito sa kanya ang patungkol kay Lucifer. At nang marinig ni Whitney ang sinabi ni Miss Wen ay agad naman siya ritong tumugon ng may pagkakumpirma na syempre sasabihin niya rito. Bukod dyan ay itinanong niya pa kung ano ang kanyang magagawa upang ang dalawa ay mapalapit sa isa't isa. Ilang sandali pa ay sasabihin na sana ni Tinsley ang kanyang nais, subalit naputol ang kanyang sasabihin dahil sa may dumating na isang guro sa kanyang opisina, kung saan ang gurong dumating ay nagngangalang Quincy Son bilang isang PE teacher ng eskwelahang ito. Bukod dyan ay ikinagalak rin ng lalaki nang makita si Miss Wen gayong dito niya lang pala ito matatagpuan. At dahil rin sa pagdating ni Quincy Son ay iminungkahi na lang ni Whitney kay Miss Wen na mamaya na lang nila ituloy ang kanilang naudlot na usapan. Subalit nang siya ay lalabas na sana ay agad naman siyang pinigilan ni Quincy Son kung saan tinawag niya si Whitney bilang Yvonne Long, kasunod nun ay ipinaliwanag niya na nabalitaan niya lang mula sa labas na hinahabol ng kapatid nito si Miss Wen, kaya naman tinanong niya si Yvonne Long na kung maaari ba nitong sabihin sa kanya kung ano ang nangyayari. Gayunpaman sa katanungan ni Quincy Son ay si Tinsley Wen na ang sumagot,
kung saan agad niyang itinanggi ang mga haka-haka ng mga paratang gayong hindi totoo ang nakalap nitong balita mula sa mga tagalabas. Kasunod nun ay inutusan naman niya si Ivan na bumalik sa klase, samantala nang marinig ni Ivan Long ang utos ng kanyang guro ay hindi naman siya rito nakatanggi kaya't agad siyang tumugon ng may pagsang-ayon kahit na gusto pa niyang ituwid ang baluktot na paratang sa kanyang kapatid. At dahil wala na rin naman siyang magagawa ay mas pinili na lang niyang lumabas upang bumalik sa kanyang klase. Samantala sa loob ng opisina ay mabilis na nagbago ang pakikitungo ni Quincy Son kay Tinsley Wen matapos niyang makumpirma mula rito na hindi ito binubuntutan ng ating bida, kung saan inilabas pa niya ang maraming ticket entry sa gaganaping Hollywood blockbuster na natitiyak niyang papatok sa teatro ngayong weekend. Dagdag niya pa na malugod siyang sa wakas ay nakakuha ng ilang ticket, kaya naman tinanong niya si Tinsley kung ano kaya't sunduin niya ito ng kanyang kotse at magkasama nilang suriin ang naturang programa. Gayunpaman sa alok ng guro ay agad naman itong tinanggihan ni Tinsley Wen, kung saan binigyang katwiran niyang marami pa siyang gagawin. Subalit sa ginawang pagtanggi ni Tinsley ay labis itong ikinagalit ni Quincy Son gayong ilang beses na nito siyang tinanggihan, ngunit kahit na gayon ay mahal pa rin naman niya ito ng buong puso sabay tanong kung determinado ba talaga itong talikuran siya dahil lang sa kapatid ni Ivan Long. At nang marinig ni Tinsley ang lakas loob na hinaing ni Quincy Son ay tila nagpintig ang kanyang tainga gayong anong lakas naman ng loob nitong diktahan kung ano ang kanyang nais. Kasunod nun ay malakas niyang ipinangalandakang dahil iyon sa personal na bagay at wala itong kinalaman rito, kaya't hiniling niya na tigil-tigilan siya nitong makisangkot sa kanyang trabaho sabay mariin niyang inutusan ang guro na agad na umalis sa kanyang opisina. Samantala matapos ang guro mautusang umalis ay labis ang kanyang pagkagulantang, kaya naman padabog siyang lumabas sa pinto habang nagkikimkim ng galit. Kasabay nun sa kanyang paglabas ay nakita niya si Ivan Long na naglalakad, at habang kanyang kinukuyumos ang kanyang kamay, sa isip-isip niya ay mura-mura nito si Ivan Long dahil sa akala niya ay ito ang salarin kung saan ito ang gumagawa ng hakbang para sa kanyang kuya dahilan upang maagaw mula sa kanya ang kanyang babae, kaya naman sa isip-isip niya ay maghintay lang ito sapagkat tuturuan niya ito ng leksyon. Samantala habang inuulit ni Quincy Son ang kanyang pagbabanta, sa pagbalik ni Whitney sa loob ng classroom ay agad ang kaibigang babae nito lumapit sa kanya at binalaan siya nito na mag-ingat sa nakaraang bully gayong ang pinsan ng bullying iyon ay marami koneksyon sa kailaliman. Gayunpaman habang umuupo si Whitney ay ipinagkibit balikat naman niya ang babala ng kanyang kaibigan, kung saan tinanong niya ito kung iyon lang ba sabay sabing hayaan na lang nila iyon. Kasunod noon ay inilipat ng kaibigan ni Whitney ang punto ng kanilang usapan, ipinaliwanag niya sa kanyang kaibigan ang patungkol kay Emilia gayong batid niyang isa rin ito sa mga nais mapahamak ang kanyang kaibigan dahil sa pagseselos sa ganda nito at matataas na marka. Dagdag niya pang paliwanag kay Ivan Long na hindi si Emilia tumitigil na magdulot ng gulo para lang isabutahe ito mula pa noon, kaya naman napapatanong siya kung kailan kaya ito matatapos. Sa tanong ng kaibigan ni Ivan Long ay may pagkakampanti itong sumagot na ngayong araw rin itong magtatapos, ipinaliwanag niyang kailangan niya iyong harapin magmula ngayon, bukod dyan ay tiniyak niya ring hindi niya nahahayaan pang ipagpatuloy nun ang panggugulo. Subalit sa isip-isip niya, sa tulong ng kanyang kuya na nakasuporta sa kanyang likuran, ay wala na siyang kahit anumang kinakatakutan kahit na bumagsak pa ang kalangitan. Sa kabilang banda nang marinig ng kaibigan ni Ivan Long ang revelasyong lakas loob na pahayag ng kanyang kaibigan ay hindi niya lubos akalaing gayon ang isasagot nito, kaya't napatanong siya nang may pagkakumpirma na kung hindi na nito tatanggapin ba ang lahat. Samantala namang matapos ang kaganapan sa loob ng classroom ay mabilis nang lumipat ang sunod na panel sa security room, at mula rin dito ay may isang nilalang ang naglalakad papasok habang may dalang mansanas. Bukod pa dyan, sa loob naman nito ay nandirito ang dalawa na sina David at Jack na nagre-relax gayong pinaglilingkuran sila ng mga tauhan rito sa school, kung saan may isang nagmamasahe, isang tag-aabot ng prutas at panghuli ay taga-ulat. Kasabay rin nun ay natukoy ni David na tapos na ang klase, subalit sa kabilang banda naman ay tiniyak ni Jack kay David na huwag itong mag-alala sa kadahilanang nagbigay na siya ng mariing pahayag na walang sinuman ang maglalakas loob na guluhin ang naturang babae maliban na lamang kung ang nilalang na magtatangka ay pagod ng mabuhay. Dagdag niya pa kung saan matapos niyang lingunin si David, ay ipinahayag niyang nandirito lang sila upang gumawa ng magandang imahe kay Ginoong Zon, nang sa gayon ay maipakita nila rito na sila ay nagsisikap magtrabaho.
Gayunpaman ipinaliwanag ni David na kahit na gayon ay hindi pa rin nila kailangang magpakakampanti gayong kailangan pa rin nilang mag-ingat, sapagkat ayaw na niyang maulit pa ang nakaraang nangyari sa kanyang kamay. Samantala sa hindi inaasahang pagkakataong iyon ay bigla na lamang pumasok si Quincy Son sa loob ng security room dahilan upang maagaw nito ang kanilang pansin. Sa una ay nagpasalamat siya sa dalawa para sa pagpunta rito. Kasabay nun ay ipinakilala niya ang kanyang sarili sa pangalang Quincy Son bilang PE teacher sa school na kanilang kinalalagyan. Bukod dyan ay nabalitaan niyang ang dalawa ay ang security guard ng kanilang school, kaya naman ipinahayag niyang isa itong malaking karangalan para sa Hayden First High. Dagdag pa niya na upang maipakita niya ang kanyang pagpapahalaga ay nais niya ang dalawang maimbitahan sa hapunan mamayang gabi sabay tanong kung ano ang kanilang masasabi. Ilang sandali pa ay inalok niya ang dalawa na magsigarilyo habang sa isip-isip naman niya ay kahit batid niyang hindi niya siguradong alam kung ano ang ipinunta ng dalawang malaking boss na ito rito, hindi niya hahayaang lumagpas ang pagkakataon na manalo sa kanilang pabor. Gayunpaman sa alok ni Quincy Son ay agad naman itong tinanggihan ni David sapagkat wala siya sa mood para maghapunan. Ipinaliwanag niyang mayroong isang tao ang nag-utos sa kanila na manatili lang rito upang bantayan ang isang bagay. Subalit sa ginawang pagtanggi ni David ay mismong ang taong nag-utos na ang kanyang inalok, kung saan iminungkahi niya na kung gayon ay ano kaya't imbitahan rin nila iyong samahan silang kumain. Dagdag pa niya na maaari naman silang maupo at mas lalong kilalanin ang isa't isa. Samantala namang sa isip-isip niya ay labis itong namamangha sapagkat mayroon taong may kakayahang pasunurin ang dalawang tao na ito, kaya naman natitiyak siyang ang taong iyon ay mas matindi pa ang impluwensya dito sa buong lungsod ng Hayden. Bukod dyan sa loob-loob niya ay kung magagawa niya itong makilala, paniguradong magiging iba ang pagtingin sa kanya ni Tinsley. Subalit sa hindi inaasahang tugon ni David sa lalaki, pagalit ni David ginising ang hibang na lalaki gayong sino ito upang makasabay sa hapunan ang naturang tao, kaya naman pinalayas niya ang lalaki gayong seryoso sa kanyang pagtatrabaho rito. Samantala namang habang nagaganap ang pangungulit ng guro kina David, sa kaparihoring oras na iyon sa labas ng school ay kasalukuyan na paliligiran na si Yvonne Long at ang kasama niyang kaibigan ng maraming bully. Kaya naman dahil wala nang matatakbuhan pa ang dalawa, minabuti na lang nilang piliin na manatili sa kanilang posisyon para ipagtanggol ang kanilang sarili sa mga hibang na bully. Kasabay rin nun, sa kabilang banda ay tuluyan na ring nagpakita ang babaeng salarin sa kaganapan, kung saan ito'y walang iba kundi si Emilia Zhao bilang isang sikat na bully sa Hayden First High. Sa kabilang banda ay pag-alit ng kaibigang nakasalamin ni Yvonne Long pinagsasabi si Emilia Zhao na hindi ito patas makipaglaban sapagkat lahat sila laban kay Yvonne ng mag-isa lamang, kaya't tinanong niya ang bully kung sa tingin ba nito ay malayo ang kanilang mararating sa pamamagitan lang nito. Subalit nang marinig ni Emilia ang bukang bibig ng babae ay agad niya itong binara. Sa una ay minura niya muna ang babaeng nakasalamin sabay may pagbabanta niyang sinabi na kapag hindi pa nito itinikom ang kanyang bibig ay sasampalin niya ito. Gayunpaman sa pagbabanta ni Emilia Zhao ay mabilis namang pumagitan si Yvonne Long sabay lakas loob niyang ipinahayag sa babaeng bully na pabayaan nito ang kanyang kaibigan, dahil siya naman ang hinahabol nila. Subalit sa lakas loob na pananalita ni Yvonne Long ay tila hindi naman ito ikinabahala ng babaeng bully, sa halip ay may pangmamaliit pa niyang tinanong si Yvonne Long kung kailan pa ba ito naging bastos. Bukod dyan ay ipinangalanda kanyang iisipin ng ibang tao na mayroon itong malakas na koneksyon. Subalit sa totoo lamang, ibinunyag niyang hindi siya ang nagdudulot ng kaguluhan sa mga oras na ito kundi ang kanyang pinsan. Kaya naman laking gulat ni Whitney sa revelasyong ibinunyag ng babae. Subalit dahil rin sa kanyang pagkabigla ay hindi na ni Yvonne Long napansin pa ang isang lalaki na may dalang malaking supot upang siya ay saklubon. Sa una ay ipinagbigay alam pa ito ng babaeng nakasalamin subalit dahil sa bilis ng pangyayari ay hindi na nagawa pang umiwas ni Yvonne Long. Kaya naman tuluyan na siyang napasa loob ng malaking supot habang ang babae namang nakasalamin ay agad na niyapos ni Emilia nang sa ganun ay di siya makatulong kaya't wala nang nagawa pa ang babae kundi magpumiglas. Makalipas ang ilang sandali ay makikitang dali-daling tumatakbo na ang babaeng nakasalamin patungo sa loob ng security room. Ilang sandali pa kahit na siya'y hinihingal ay pilit niyang ipinagbigay alam kay Mr. Son ang masamang balita. Gayunpaman ay ipinagsawalang bahala ito ni Quincy Son kung saan pinahinahon niya muna ang babae sa kadahilanang naiistorbo ang dalawang malaking boss na nasa loob. Kasunod noon ay tinanong niya ang babae kung kaya ba nitong asikasuhin ang mga kahihinatnan sabay sabing mamaya na lang nito sabihin sa kanya ang masamang balita.
Subalit kahit na ganoon ay ipinilit pa rin ng babae ang kanyang masamang ulat, pasigaw niyang ipinaliwanag kay Mr. Son na dinukot si Yvonne Long. Nang marinig ni Quincy Son ang paliwanag ay hindi niya ito pinansin at sa halip ay binigyang katwiran niya pa na nagsisinungaling ang babae na may nangyaring kidnapan, kaya't pinagbantaan niya ang babae na kapag pinagpatuloy pa rin ito ang pagbibigay sa kanya ng maling impormasyon ay patatalsikin na niya ito sa eskwelahan. Ngunit hindi ng babae pinakinggan ang katwiran ng guro bagkus mas lalo pa niyang ipinilit na tulungan si Yvonne. Naiiyak siyang nagpaliwanag na nagsasabi siya ng totoo sapagkat nakita niya ito gamit ang sarili niyang mga mata. Subalit kahit anong pumilit ng babae ay lang namang ipinagpatuloy ng guro ang pagsasawalang bahala sa lahat sabay utos sa babae na umalis rito, dahil wala siyang oras upang makinig sa walang kabuluhang kasinungalingan. Kasunod nito ay tinalikuran na niya ang babae kahit na pilit itong nagmamakaawa na iligtas si Yvonne Long, dagdag pa ng babae habang pilit na binibigyang katotohanan ang kanyang sinabi na talagang iyon ay kinidnap ng masasamang tao. Samantala namang nang marinig nila Jack ang sinabi ng babae ay labis nila itong ikinagulat kaya hindi na nila pinansin pa kung nakaharang ang guro sa pinto sa halip ay pinaulit pa ni David ang sinabi ng babae sabay tanong kung sino ang kinidnap. Sa katanungan ng dalawa ay agad naman ipinaliwanag ng babae na ito ay si Yvonne Long mula sa kanyang classroom sa Junior Class 3. At nang tuluyang makumpirma ng dalawa ang katotohanan ay halos parang magugunaw ang mundo ng dalawa sa makapanindig balahibong kanilang nalaman, at habang sila ay labis na nanggagalaiti sa nangyari, sinubukan pa ni Quincy Son na pabulaanan ang paliwanag ng babae kung saan mariin niyang ipinahayag sa dalawa na huwag nilang paniwalaan ang sinabi ng babae gayong isa itong malaking katawa-tawa. Ipinaliwanag niyang sino naman ang maglalakas loob na mangkidnap ng isang estudyante mula sa sikat ng araw sa tarangkahan ng paaralan. Dagdag pa niya na kung magiging karangalan siya ng dalawang boss na dumalo sa hapunan mamayang gabi, ngunit hindi na niya naituloy pa ang kanyang salita ng malakas ni David sinampal ang lalaki, bukod dyan ay mariin niyang sinasabihan ang hibang na lalaki na sisipain niya ang puwet nito. Matapos lang ni David sampalin ang hibang na lalaki, habang dinuduro niya ito ay galit na galit niyang pinagsasabihan ang lalaki gayong ang kaya lang naman nitong gawin ay sayangin ang kanyang oras. Dagdag pa niya na paanong nag-uupa ang school na ito ng gaya nitong kalawang kwenta, kaya naman inutusan niya ang lalaki na lumayas. Matapos ni David asikasuhin si Quincy Son ay agad naman siyang nakiusap sa babae na pangunahan ang daan, at sa hiling ni David ay agad naman ditong sumunod ang babae ng walang pagdadalawang isip. Makalipas ang ilang sandali sa pangunguna ng babaeng nakasalamin ay mabilis silang nagmarcha patungo sa babaeng bully na salarin sa buong pangyayari, at nang silang lahat ay tuluyang makarating ay agad ng babaeng nakasalamin itinuro sa dalawa ang babaeng bully, kung saan ipinagbigay alam niya rito na ito ang isa sa kumidnap kay Yvonne Long. Samantala matapos ni David malaman na ang babae ang dahilan ay dali-dali niyang pinuntahan si Emilia, kasunod nito ay agad niya ritong hinanap kung saan ito dinala ang naturang babae, dahilan upang labis na mabigla ang bully sa biglaang pagsulpot ng lalaki sa kanyang harapan. Gayunpaman sa katanungan ni David ay lakas loob naman itong hindi sinagot ng babae bagkus pabalang niya pa itong pasigaw na sinabihan na anong karapatan nitong sigaw-sigawan siya habang nagmumura. Subalit bago pa ng babae tuluyang maipagpatuloy ang kanyang susunod na sasabihin ay walang pag-aalinlangan na itong malakas na sinapak ni David habang galit na galit dahilan upang mapatilapon ang babaeng bully sa di kalayuan. Bukod pa doon sa pagbangon ni Emilia ay muli niyang minura si David sabay tanong na ang lakas naman ng loob nitong saktan siya, kaya ipinahayag niyang hindi niya ito hahayaang makaalis sa eskinita ng buhay. Kasunod nito ay pasigaw niyang tinanong ang kanyang mga kasamahan na kung ano pa kanilang iniintay, sabay utos na talunin nila ang lalaki. Subalit sa hindi inaasahang pagkakataon, ni isa man sa kanyang mga kasamahan ay hindi tumugon sa kanyang utos, sa kadahilan ng bukod sa kanya ang lahat na ay kilala na ang taong kanilang kinakabangga. At dahil wala pa ring talagang ideya si Emilia, isa sa kanyang mga tauhan na lalaki ang lumapit at ipinaliwanag niya ang kanilang kasalukuyang sitwasyon. Ibinulong niya rito ang lahat-lahat gayong hindi birong nilalang ang kanilang kinakabangga. Samantala namang makalipas lang ang ilang sandali matapos ni Emilia Zhao malaman na isa sa makapangyarihang nilalang ang nasa kanyang harapan ay labis siya ritong nagulantang, kaya naman agad siya ritong gumapang palapit, at habang paputol-putol ang kanyang pananalita ay pilit niyang nilakasan ang kanyang damdamin at mabilis siyang humingi ng tawad sabay paliwanag na hindi niya alam na si David pala ang kanyang kaharap.
Sa kabilang tabi ay hindi naman ito binigyang pansin ni David gayong mas mahalaga para sa kanya ang kapakanan ni Yvonne Long, kaya't tinanong niya ang babae na wag na itong magpaligoy-ligoy pa at sabihin ito sa kanya kung saan ito dinala, habang sa isip-isip naman niya na sa puntong may masamang mangyari kay Yvonne Long, si Jack at siya ay tiyak na ang kamatayan. Samantala namang dahil sa labis na pangamba ng babae ay agad na siyang umamin. Ipinaliwanag niyang kinuha si Yvonne Long ng kanyang pinsan na si Braden Yu subalit hindi niya alam kung saan ito dinala, dagdag pa niya na iyon lang ang kanyang nalalaman kaya hiniling niya sa dalawa na hayaan siya nitong makaalis. At nang malaman nila na ang may gawa ay si Braden Yu, galit na binyantaan ni Jack ang hibang na lalaking iyon na papatayin niya ang anak ng tinapang iyon. Matapos ni Jack pagbantaan si Braden Yu ay agad naman niyang kinuha ang kanyang telepono para subukang tawagan ang lalaki. Subalit sa hindi inaasahang pangyayari nang subukan niyang i-dial ang numero ay hindi niya ito magawa-gawang tawagan, kaya naman labis ang kanyang panggagalaiti sa hibang na si Braden Yu. Samantala dahil sa hindi nila magawang matawagan ang hibang na nilalang ay mabilis na napagtanto ni David na may nangyayaring hindi kapanipaniwala dito, sapagkat matapos nilang maibigay ang salita na walang gagalaw sa babaeng kanilang pinakaiingat-ingatan, sigurado siyang lubos na napag-alaman ni Braden Yu ang kahalagahan ng batang babae na iyon, kaya napapatanong siya na kung ano ang karapatan ay kidnapin ang babae kahit na alam na noon ang bigat ng sitwasyon. Sa kabilang banda ay labis na ang panggagalaiti ni Jack sa lalaking iyon, bukod dyan ay napag-alaman niya rin kaya siguro iyon may lakas ng loob gumawa ng katangahan dahil sa mayroon siguro itong makakapitan, dahil kung wala ay hindi sila nito pagtataksilan. Dagdag pa niya, ipinaliwanag niya kay David na may alam siyang ilang tagong lugar na madalas nung puntahan, kaya naman iminungkahi niyang isa-isahin nilang halughugin ang bawat sulok hanggang sa makita nila ang anak ng tinapang iyon. At matapos ang kaganapan sa labas ng school ay mabilis nang lumipat ang eksena sa magandang villa ng ating bida, at mula sa loob nito ay ipinaliwanag ni Tank sa kanyang boss na naayos na niya ang lahat, kung saan ang number 1 villa sa pinakamagandang lokasyon sa tuktok ng burol ay nakapangalan na rito ngayon. Bukod dyan ay sinabi niya pa sa kanyang boss na mayroon na itong pansamantalang tirahan ngayon sa Hayden, gayunpaman bagamat hindi ito maihahambing sa mansyon sa kabisera, ngunit sapat na ito para sa ngayon. Samantala matapos magulat si Tank ay tinanong naman ng ating bida ang kanyang tauhan kung hawak ba nito ang damit na kilala sa tawag bilang Black Order, bukod dyan ay ipinahayag pa niyang sa halip ang mga miyembro ng Black Order ay magpadala ng ilang damit, kailangan na lang niyang gumawa ng dalawa. Bagamat hindi ito kapanipaniwala, ngunit aminado siyang maganda talaga ang hitsura ng mga ito. Matapos ni Tank marinig ang tanong kanina ng ating bida ay masaya naman niya ritong iniabot ang hinahanap ng kanyang boss, at nang makita ni Lucifer ang damit ay masaya niyang pinagmasdan ang kasuotan. Bukod dito ay dinagdagan niya pa ang kanina niyang sinabi kay Tank, ipinahayag niyang lalo na ang isa para sa boss kung saan napaka-estilo nito, kaya naman ngayon na ayos na ang lahat, ito na ang tamang oras upang makita si Mr. Po. Samantala namang matapos ang pangyayari sa villa ni Lucifer ay agad nang lumipat ang eksena sa harap ng isang malaking gusali. At makalipas pa ang ilang sandali ay may dalawang tao mula rin doon na napalingon sa isang bagay mula sa di kalayuan, kung saan mabilis nilang napansin ang isang mabilis na humaharurot na kulay asol na kotse patungo sa kanilang lokasyon. Samantala sa kabilang banda ng tuluyang lumabas ang kaanyuan ng sasakyan ay tila isa itong mamahaling kotse, na para bang isang hindi birong nilalang ang nakasakay rito. Bukod pa dyan ay bagaman maraming tao sa paligid, subalit walang kahirap-hirap lang naman ang nilalang na nasa loob ng kotse ito binangkingan habang pinapanatili ang bilis ng pagpapatakbo sa sasakyan ng walang pakialam sa mga tao sa kanyang paligid, kaya naman napasabi na lamang ang isang estrangherong lalaki na nakakasaksi sa buong kaganapan na sino ang hangal na nasa kabila ng gulong, na nagmamaneho na para bang sarili nilang daan ang kanilang sinasagasaan. At maging ang isa pa mula sa kabilang banda ay labis din ang pagkainis, kaya napatanong siya kung sino ang baliw na driver na iyon, ipinaliwanag niyang ang lugar na ito ay ang Starry Sky Club bilang ang pag-aari ng Po family. Maya-maya pa habang bumababa ang usok sa paligid, may isang nakaputing lalaki ang dali-daling lumapit sa kotse kung saan tinanong niya ang nakasakay sa loob na kung bulag ba ito. Dagdag niya pa na kung may ideya ba ito kung nasaan ito ngayon sabay mariin niyang inutusan ang tao na nasa loob na lumayas. Gayunpaman bago pa tuluyang uminit ang dugo ng lalaki ay may isa ng hindi kilalang tao ang dumating at sinabihan niya ang lalaki na ipaubaya na lang niya sa kanya ang lahat.
Kasunod nito ay agad ni Mr. Wang nilapitan ang sasakyan, kung saan tinawag pa niya ang nakasakay bilang yokaw sabay tanong kung sino ba rito ang nag-imbita, kaya't lakas loob niyang ipinahayag sa taong nasa loob na siguro kaya ito nagkakaganito ay hindi pa siguro ito nakakapunta ng buong buhay niya sa kagaya nito. Gayunpaman kahit na gayon ay naiintindihan naman niyang naliligaw ito, kaya naman inutusan niya ang nasa kotse na mas makabubuti pa ritong umalis bago pa maging katatawanan ang kanyang sarili. Subalit mula sa loob ng sasakyan ay pabahagyang lumabas ang imahe ng nakasakay, kung saan ang nakasakay pala ay walang iba kundi ang ating bida na wala lang pakialam sa pinagsasabi ni Mr. Wang habang kumakain ng saging, habang sa labas naman ng kotse ay pinagmamasdan lang ni Mr. Wang ang ating bida ng may pangmamaliit. Makalipas pa ang ilang sandali matapos ni Lucifer kainin ang laman ng saging ay binuksan niya naman ang bintana. Kasunod nun ay iniabot niya ang basura kay Mr. Wang at mahinahon niya ritong tinanong kung maaari ba nitong itapon ang basura para sa kanya, at bago pa tuluyang makapagsalita ang lalaki ay agad na siyang nagpasalamat. Nang marinig ni Mr. Wang ang utos ng ating bida ay labis siya ritong nabastusan, kaya naman galit na galit niyang tinanong si Lucifer na nabagok ba ang ulo nito o ano paman. Dagdag pa nito na alam ba niya ang kanyang sinasabi sabay utos sa ating bida na lumabas sa kotse. Bukod dyan ay mariin pa niyang inutusan ang ating bida na lumuhod at magpaliwanag sa kanya at nang sa gayon ay baka sakaling hayaan pa niya itong makaalis. Subalit sa hindi inaasahang pangyayari habang patuloy lang ni Lucifer iniaabot ang balat ng saging, sa malapitang pagmamasid ng lalaki ay tila napansin niya ang kulay itim na marka sa damit ng ating bida. Laking gulat ng lalaki nang tuluyan nitong mapagtanto na ang suot-suot ng kanyang kaharap ay ang damit na kilala sa tawag na Black Order base na lamang sa itim na emblem na nakalagay. Bukod pa dyan habang nanginginig ang kanyang buong katawan sa isip-isip niya naman, ipinaliwanag niyang ang Black Order ay kabilang sa pinakamahiwagang organisasyon sa lahat ng Great China, may hawak na napakalaking teritoryo, at may taglay na makapanindig balahibong nakakatakot na kapangyarihan. Kaya naman walang nangangahas na lumaban sa kanila, bukod dyan ay kahit saan pa dumating ang mga miyembro ng Black Order, tiyak na magkakaroon ng pagdanak ng dugo. Dagdag niya pa ang mga ito ay sinasabi na sila ay ang pangunahing nagpapatakbo sa kabisera, at karamihan ay nakikibahagi sa mga pangunahing usapin na may kaugnayan sa estado. Kaya malaking katanungan para sa kanya kung bakit ang miyembro ng Black Order ay nagpakita rito habang paunti-unti siyang napapa-atres sa pangambang baka dito na siya matuluyan. Samantala namang dahil lingid sa kaalaman ng nakaputing lalaki kung sino ang nasa harapan niya ay lakas loob nitong hinamak si Lucifer, bukod dyan habang dinuduro niya pa ang ating bida ay tinanong pa niya ito kung alam ba niya kung ano ang ginagawa nito. Kaya naman inutusan niya ang nasa loob na lumabas sa kotse ngayon rin at yumuko habang nagpapaliwanag kay Mr. Wang. Subalit sa hindi inaasahang pagkakataon ay bigla na lamang ang mayabang na lalaki sinuntok ng sarili niyang ipinagmamalaking nilalang sa muka, kaya naging dahilan nito upang matigilan ang lalaki sa ginagawa niyang kahibangan. Kasunod naman nito matapos ni Ginoong Wang malakas na suntukin ang lalaki ay ibinalik naman niya ang utos kanina ng lalaki, kung saan mariin niyang inutusan ang hibang na lalaking lumuhod ngayon rin at magsimulang gumapang habang nagmamakaawa sa lalaking ito. Maya-maya lang ay agad naman siyang lumuhod para di na siya mapaslang habang nakasahod ang kanyang kamay upang kuhanin ang basura na ipinatatapon ng ating bida, kasabay nito ay ipinangalandakan niya sa buong lugar ang kanyang paghingi ng tawad gayong hindi niya ito lubos na nakilala, bukod dyan ay inamin niya ring kasalanan niya ang lahat kaya't nakikiusap siyang siya ay patawarin. Samantala namang labis ang gulat ng masaksihan ng mga taong nasa paligid ang ginawang pagkilos ni Mr. Wang, dahilan upang maging sila ay mabigla at halos kamuntikan pang mabara mula sa kanilang kinatatayuan. Sa kabilang banda nang makita ni Lucifer ang kakaibang pagkilos ng lalaki ay hindi niya inaasahang masyado pala itong masunurin, subalit pinagsabihan rin naman niya si Mr. Wang na wag itong mangamba gayong hinihingi niya lang naman ang tulong nito. Maya-maya lang matapos ni Lucifer ibigay ang basura ay inumpisahan na rin niyang bumaba sa sasakyan upang kitain si Po ayon na rin sa kanilang pinagkasunduang lugar.